Magandang araw mga kapolitika at welcome back dito sa ating YouTube channel. Pag-uusapan natin itong si Alyssa Valdez mga kapolitika kasi meron tayong nasagap na impormasyon. At bigyan ko rin pala kayo ng update dito sa pagkatalo ng Creamline Coal Smasher kontra dito sa Petrogas Angels. Bibigyan ko kayo ng part 2 dito sa naging update ng sagupaan kahapon sa PVL Open Conference. Mga kapolitika, bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe muna kayo dito sa ating YouTube channel para updated kayo dito sa ating mga latest issue. Meron tayong nasagap na impormasyon na itong si Alyssa Valdez pala ay hindi na daw injured. Okay, so marami kasi ang naghahanap doon sa mga comment section at mga trending ngayon itong si Alyssa Valdez kasi yung paglapit niya doon sa kanyang club team na Creamline. Okay, so ano na nga ba ang nangyari dito kay Alyssa Valdez kasi meron tayong nasagap na mga balibalita at usapan na hindi na daw pala injured itong si Alyssa Valdez. Bakit ayaw pa niyang bumalik dito sa kanyang Creamline? Okay, at yung part 2 dito sa pagkatalo ng Creamline kontra dito sa Petrogas Angels. At meron rin pala tayong balita bakit wala pa itong si Gemma Galanza at si Toots Carlos kasi sila talaga yung pinaka inaabangan dito sa pagbabalik ng ng Team Alas dito sa mga club team kasi base doon sa announcement or pronouncement nitong PNVF ay hindi pa sila pinayagan na i-release, which is reasonable naman yun. Siguro nagpapahinga pa yung yung mga national players natin matapos na masungkit yung dalawang bronze medal doon sa laro sa Vietnam at sa Thailand. So reasonable po yun na pagpapahingahin muna itong ating mga national team bago sila isabak na naman dito sa club team kasi hindi rin basta-basta yung mga nakalaban ng ating national team doon sa CV League. Okay, so maybe sa mga susunod na araw ay magkakaroon na ng announcement na i-release itong ating national players at ibabalik na rin dito sa mga club teams kasi merong mga usap-usapan na parang sinasabotahe daw itong Creamline kung kaya ayaw munang ipabalik itong si Gemma Galanza at si Toots Carlos para hindi daw makakalaro dito sa Creamline. But actually equal lang din or fair lang din yung naging decision ng PNVF na pagpapahingahin muna itong ating national team kasi sila Iya Laure, sila Nierva, sila Nunag, sila Sisi Isula rin sa kanilang mga club team. So ibig sabihin lang po yun is patas yung naging yung naging announcement nitong ating national team committee. Okay, but ngayon is balik tayo dito kay Alyssa Valdez mga kapolitika kasi sa sinasabi natin is hindi naman na pala injured itong si Alyssa pero bakit hindi pa siya bumabalik dito sa club team kasi obviously is hindi naman siya part ng national team at nakikita natin doon na nilapitan ng Alyssa Valdez yung kanyang club team kahapon nung nakita niya na natatalo itong kanyang kupunan. Okay, ito yung ating assumption dito at ating opinion base din dito sa mga naging pronouncement ni Alyssa Valdez recently na baka magkakaroon siya ng early retirement. So kumbaga is binibigyan niya na ng leeway or distansya itong kanyang team na mag-progress on their own, mag-improve on their own. So kumbaga is dito hinahayaan ni Alyssa Valdez na mag-grow yung kanyang team kasi nakikita naman doon sa mga previous na laro like for instance doon sa laro ng Cherry Tigo is na ipanalo naman la yung laro without her help. Okay, pero sa ngayon kasi nasa crucial stage din itong Creamline kung kaya kinakailangan yung presensya nila Alyssa Valdez, nila Toots Carlos at nila Gemma Galanza, but hopefully is makakabalik sila mga kapolitika sa mga susunod na araw. Pero as we speak currently is yun ang mga usap-usapan ngayon na at yung ating assumption na baka mag early retirement na itong si Alyssa Valdez kasi parang dumadating din naman sa punto ng buhay ng isang tao na especially to sa mga athletes natin or sa mga naglalaro dito sa volleyball na kung saan is napapagod na rin sila. Okay, napagtanto nila na dapat magpahinga na sila kasi meron naman kahit wala na itong si Alyssa Valdez, meron namang mga offers pa rin sa kanya, yung mga endorsement niya, so buhay pa rin yung kanyang career. Pwede siyang maging assistant coach muna or kasi dito nagsa-sideline din siya minsan bilang commentator sa PVL. So meron pa rin career itong si Alyssa Valdez despite if ever mag early retirement siya. But yun nga ang mga usap-usapan ngayon
na hindi na injured itong si Alyssa Valdez. But again, sa sinasabi natin, sana ay magkakasama pa rin itong sila Gemma, sila Toots at itong si Alyssa sa mga susunod na araw, mo especially dito sa Final 8, kasi sa Final 8 yan, dapat hindi sila sa bottom 4, kasi pag nasa bottom 4 sila is kakalabanin nila yung mga nasa taas na top 4. So yun po ang maging mangyayari dyan. Yung 1 ay kakalaban niya yung top 8. So kung sino yung mananalo doon sa sa labanan na yun, ay siya yung mag-advance para sa Final 4. Okay, so after ng round 2 is yung Final 8, then Final 4. So yun po ang maging sistema doon, mga kapolitika. So bigyan ko rin pala kayo ng part 2 doon sa nangyari, kasi kahapon talaga nagtrending rin itong si Wilma Salas at itong si Negrito, kasi kino-call out na naman ni Negrito itong si Wilma Salas, at nasa crucial moment din yung Petrogas, kasi nakikita natin, mga kapolitika, very specific yung naging instruction ni kinakausap ni ni Wilma Salas yung kanyang mga teammates, sino ba yung nakikita niya na medyo mahina. Okay, so kinakausap, very specific yung kanyang instruction dito sa mga players ng Petrogas Angels, kasi gigil siya, kasi dahil doon sa nangyari, alam naman natin yung naging journey din ng Petrogas doon sa round 1, na kung saan is tambak nga talaga sila at muntikan pa silang malaglag dito sa sa Final 8. Okay, so dito is pero ngayon is karga naman na sila sa Final 8, kasi sa round 2 nga, 'di ba, dito sasalain itong Final 8. So dito sa dito sa ginawa ni Wilma Salas, sa tingin ko is reasonable yun at valid yung kanyang feelings, kasi nasa peak din siya, at nakikita natin na kung saan is lagi siyang call out ng creamline at ng referee dito. Actually sinasabi nga nila na gumagana na naman daw yung yung impluwensya ng referee dito but actually fair lang din, mga kapolitika, kasi meron namang mga errors nitong creamline na kino-call out din ng referee, at doon base sa yung na-call out, kasi sa first na call out kay Wilma Salas is valid naman yun, kasi doon sa na overreach niya yung bola sa side pa ng creamline. Okay, but doon sa pangalawa is talagang pumalag na talaga siya, kasi bakit na naman daw kino-call out itong si Wilma Salas, kasi nakikita natin nagigil siya, pursigido siya na maipanalo yung laro, kumbaga. Okay, at ngayon is parang ina-accuse siya na nag-e-error itong si Wilma Salas. So para sa akin, in my honest opinion, is valid at reasonable yung kanyang naging reaksyon. Okay, kasi kahit sino naman, most especially na siya nga yung inaasahan ng team ng Petrogas na na bumubuhat dito sa kanyang team, at buti na lang, mga kapolitika, na pinigilan siya ng kanyang teammates, kasi parang susugurin niya nga itong si Negrito, kasi parang pinandilatan nga talaga ng mata ni Wilma Salas. Pero kahit sino naman dito sa kanyang teammates, yung nakikita niya na nagpe-petiks at nagre-relax ay talagang pinanindilatan naman talaga ni Wilma Salas. Siguro normal niya lang na reaction yun, kumbaga, bilang tao na gustong maipanalo yung laro. Okay, kumbaga ganun yung kanyang way of disciplining or yung pag-re-react sa isang bagay na kung saan is nasa peak siya ng kanyang emosyon. Okay, so para sa akin is valid yung kanyang naging reaction. But dito naman tayo sa naging Final 7 at naging Final 8 ngayon sa sa PBL Open Conference, kasi ngayon is parang lumilinaw na, kasi nakikita natin na nalalaglag na yung Farm Fresh Foxes, kasi doon sa naunang laro nila ay natalo sila. So ang Farm Fresh po is isa doon sa nakipag-agawan dito sa Final 8, but ngayon nakikita natin na malabo na silang makarga. Dito sa 7 and 8, ang nakikita natin na malinaw is itong Petrogas at itong Chocomucho ang siyang magpi-fill dito sa Final 8. Okay, so liban na lang kung maipapanalo ng Farm Fresh yung second at third na laro nila, kasi dalawang laro na lang po ang natitira at sasalain na nga yung Final 8. But ngayon nakikita natin again na laglag na po yung Farm Fresh as we speak. Okay, so mga kapolitika, ano ang yung masasabi dito? Sa tingin nyo ba ay valid at reasonable yung naging reaction ni Wilma Salas? At ano ang yung masasabi dito na kung saan is baka mag-early retirement itong si Alyssa Valdez, kasi kahit hindi siya injured ay hindi na siya naglalaro dito sa kanyang team na Creamline Pole Smasher? Mag-comment down below at magbigay kayo ng inyong sariling opinion, mga kapolitika, sa comment section. At huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo dito sa ating YouTube channel para updated kayo dito sa ating mga latest issue.